Good morning, brothers and sisters. Let's open our Bible sa Epeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hangtod 18. Akong balikon, Epeso, Kapitulo 6, versikulo 10 hangtod 18. Mga hinagiban nga espirituhanon. Sa katapusan, liguna ang inyong kaugalingon diha sa pagkahiusa sa Ginoo, pinaagi sa iyang dakong gahom. Isulod ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo, aron makasukol kamo batok sa mga paglimbong sa yawa. Kay wala kita makig-away batok sa dugo ug unod, kundili batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga anaa sa gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan o kangit-ngit. Busa dada ang tanang kahimanan sa gubat nga gikan sa Dios o inig-abot unya sa daotang adlaw, makasukol kamo sa inyong kaaway sa walay pagsibog o pag-undang hangtod sa katapusan. Busa pangandam kamo, gamita ang kamatuuran ingon nga bakos, ang pagkamatarong ingon sa pagsalipod sa inyong dughan, ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita, sa pagpakigdait ingon sa inyong sapatos. Dad-a kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo, kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug ikalo ninyo ang kaluwasan, ingon nga panalipod sa ulo, ug gamita ang pulong sa Dios nga gihatag kaninyo sa espiritu, ingon nga espada. Buhata kining tanan diha sa pagampo, ug pangayo kamong kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo ug lahutay gayod, pagampo kanunay, alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Amen. Mayong buntag mga igsoon. It is my honor to introduce to you our speaker for today. He is God's under shepherd. He is married to Pastora Presi Aliviado. He graduated at Church Planters Bible Institute 2008. Teacher and staff of Church Planters Bible Institute since 2011. Senior Pastor of Jesus Christ, the Advocate Assembly, Pitalo. Senior Pastor of Alpha and Omega Church, Assembly of God, Consolacion. Senior Pastor of River of Life, AG Cebu City. He is a Cebu South Section Presbyter. And Senior Pastor of Light of the World, Assembly of God, San Fernando. It's my honor to welcome Pastor Jed Aliviado. Praise the Lord, hallelujah. Makapanglingkod ta, uban ang presensya sa atong buhi nga Dios. Nagpasalamat ko sa Ginoo niining pribilehiyo nga makapaambit sa pulong sa Ginoo sa matag usa kanato karon. Amen. Kasi excited nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung maghisgot ta og kaon, di ba excited kayo ning kaon. Labi na og wa pa gyud gidili. Wala ay bawal ba. Pero pasensya kayo sa mga senior citizen, sa musugot mo sa dili daghan na gyud bawal. Kung maghisgot ta og physical nga pagkaon. Pero kung maghisgot ta og spiritual nga pagkaon mga kaigsuonan, as long as pulong sa Ginoo, walay bawal. Amen. Praise the Lord. So ako yung tinuod nga pangalan is Jedito. Jedito Aliviado. So ang inyong nailhan siguro sa ako is Pastor Jed. Pero sa tinuoray, Jedito gyud ko. Ako ang lolo pupo. Papa sa akong lolo, Olipio. Ang akong lolo, Claudio. Ang akong papa, Eduardo. Niya ako, Jedito. Siguro wala gialaw sa Ginoo tagaan mi niya og biological children
Kay basin og musamot kabati ang pangalan. Bita mga kaigsuonan. So nagpaabot pa mi sa ipiyal sa Ginoo namo nga anak. Pero spiritually daghan na may mga bata. Salamat sa Ginoo. Okay, so nining takna sa kabuntagon gibasa naman sa ato ang scripture reader ang ato ang teksto nining kabuntagon nga paghisgutan nga na makita sa Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Akong gihangyo ang tanan sa pagpiyong sa inyong mata, pabili lang sa paglingkod, magamputa, amahan nga langit nun Dios nga balaan. Daghang salamat ining takna sa kabuntagon. Salamat kay Ginoo sa imuhang pagkamaayo, sa imong pagkabuutan nga Dios sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoong Hesus nga wala mo kami biyai nga daw sama sa ilong tuwapos Lord kundili nisaka ka diya sa langit o gipadala sa amahan. Hallelujah sa imong pangalan ang balaang espiritu nga maoy among manlalaban karon, maoy amo ang magtutudlo karon. Hallelujah nining kapanahunan. And He is the third person of the Godhead, Lord. And He is not just power, but He is God. And Holy Spirit, we acknowledge Your presence. Holy Spirit, we allow You to move, Lord, in this place, God. Hallelujah. Thank You, Jesus. Bless Your servant, Lord. As I speak Your word, may I speak with boldness and wisdom and life, Lord God. In Jesus' name I pray. Amen. Praise the Lord. So ang ako ang ipaambit karon kaninyo mga kaisunan, ang topic ni ini is all about the spirit of conquest. The final armor. Amen? Sa teksto nga atong gibasa mga kaisunan, naa diha ang full armor of God. Which is ato ang mabasa diha ug ato nadungog sa scripture reading nga naa diha ang helmet of salvation, breastplate of righteousness, buckle of truth, potsherd of the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit, which is the word of God. And talking about the final armor, kisay nakahibalo unsay final armor dire sa maong teksto. So sa verse 18 nag-ingon dinhi, and pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the Lord's people. So ang final armor mga kaigsuunan nga atong paghisgutan karon is ang prayer. And not just only ordinary prayer, but pray in all occasions in the Spirit. But pasabot, prayer in tongues. Speaking in tongues. Daghan kaayong mga Kristohanon, gisulob nila ang helmet of salvation, bright kay sila sa pulong sa Ginoo, makig-away pagani, mahitungod sa kaluwasan. Hello? Makita nimo balaan kayong kinabuhi, matarong kayo. Nya dili gyud mapildig debate kay grabe ang kamatuoran, gibakos gyud niya sa iyang hawak. Dasig kay musangyaw. Ready gyud ang iyang sapatos isulo para musangyaw. Na ang shield of faith, makita nimo nga she is a woman of faith or man of faith. Naa niya ang source of the Spirit. Sakit kay siya manulti. Labi na maghisgot sa pulong sa Ginoo. Pero nahibulong ta. Uy, wa man kapadayog pangalagad sa Ginoo. Nabackslide man. Tungod kay dunay kulang ang prayer. Prayer in the Spirit in all occasions. It talks about speaking in tongues. And we, Assemblies of God, we believe the baptism of the Holy Spirit. Diba sa ato ang 16th fundamental, nabay nakasagulo diri sa 16th fundamental sa Assemblies of God. Kay basin niya ba, ako membro ko sa assembly. Unsa may ilahang fundamental? Ambot lang. Hello? O para na sa pangutanon ta ba or asa nga membro daghan kayo, membro sa Catholic, sa
sa INC, niya pangutano kung sa ilahang fundamental truth, ambot lang. Dili na siya pwede ha. Sa Assemblies of God, do not tayo 16 fundamental truth, which is, ang number 1, we believe that the scripture is inspired. Inspired by the Holy Spirit. Nagtuo ta og one God within 3 persons. Amen? Ikatulo, we believe the deity of the Lord Jesus Christ. He is fully man and He is fully God. We believe also the full of man, ang tao nakasala. Si Adan ug si Eva nakasala, mahinungdan ang sala ni Kuyanap ug nagdalag kamatayon. Amen. Tungod kay wala man gyud bisan kinsa nga makahimo para masiguli siya sa Dios tungod sa sala, na gitawag og the salvation of man. Gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak. Ikalima, ikaunom, the ordinances of the church, which is water baptism and Holy Communion. Duha ra gyud ang atong ordinansa sa simbahan. Dili nakasagpaon. Amen? Di ba na may church sa ilang sa ilang ordinansa, sagpaon ka. Nagitawag og konperma ba? Konperma, sagpaon imong naong. Bali-balihon pa gyud. Kaya nga sagpaon ko ng pikas naong, ipasagpa man pong wala. Ang gisagpa ang tuo, ipasagpa ang wala. No? Sa atua natay ordinances of the church is water baptism and Holy Communion. Ang water baptism ebidensya na sa imong pagtikang pagsunod sa pagpangalagad ni Ginoong Hesus. Ang Holy Communion, pagpadayon, pagsangyaw sa iyang kamatayon hangtod sa iyang mahimayaong pagbalik. Amen? Ang number 7, we believe the baptism of the Holy Spirit. Number 8, we believe that the initial physical of the baptism of the Holy Spirit mao ang speaking in other tongues or speaking in tongues. Number 9, sanctification. Adlaw-adlaw gibalaan ta sa Ginoo. Amen? Pinaagi sa Espiritu Santo. Pinaagi sa iyang pulong. John chapter 1 verse 3. Nalimpyo na kamo, naputli na kamo, pinaagi sa iyang pulong. Hallelujah. Number 10, the church and its mission. So ang simbahan o ang mission sa simbahan. Ingna imong tapad, simbahan ka. Og naa kay misyon. Ang simbahan dili ning atong gitiguman. Ang simbahan ikaw ug ako. Kini church building ni. Ang church kita, the called out ones, mga linuwas, mga piniling katawhan sa Dios. Amen. So ang ika-11, the ministry. Hello? Sunod, divine healing, ika-12. Ika-13, the blessed hope. Ito ba ta nga mobalik si Jesus? Duha ka party ang pagbalik sa itong Ginoo. Rapture, o katog yung mean nga second coming. Ang definition sa rapture is, Jesus came to get His own. Itong mga iyahang katawhan, iyang kuhaon. Dili maguna ang mga buhi, maguna ang mga nangamatay, di musunod dayon ang mga buhi. Atong tayma, anang tayma, ang nangamatay banhaon, ang mga magtotoo ni Kristo banhaon. Apan ang dili magtotoo, magpabiling patay. Why pagkabanhaw? Ang main nga second coming, nga manaog na gyud si Jesus mga kaigsunan, gikan sa langit, mutugkad ng iyang tiil sa yuta. Gitawag siya og Jesus came with His own. Musulod na dayon ang the millennial reign of Jesus Christ. Ang ato ang stand sa Assemblies of God, nata sa pre-millennial reign of Christ. Dili ta mid, dili pud ta post. Nata sa pre-millennial reign of Christ. Amen. Pero ang makauban ni Jesus anang pagbalik niya, 144,000 kuyog niya, ang wala makatilaw og lalaki og babae, wala makasulay og pakighilawas. Amen? So kita karon diri mga minyo, wanay chance? Nakasulay naman tag magkikilawas. So kamo mga single na arag yun ninyo, di na mo magminyo. Gusto mo makakuyog sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo.
Kung sao na lang si Crush, no? Kargado ra bang mga batanon ron. Ganiha for service, kargado mga hamtong. Karon kargado mga batanon. So, asa na ta? The blessed hope. Ang ika-14 is the millennial reign of Christ. Which is ang atong stand is pre-millennial. Dayon ang ika-15 mao ang the final judgment. So kung dunay final judgment, dunay quarter, dunay semi, dunay final. Hello? May final judgment. Pastor, wala pa di tao ron ng impierno. Wala pa di tao ang kalayo ron sa impierno. Maingon ko, matod pas pulong sa Ginoo na ana. Kato dayang taong dato, asam to gidala. Diba si Lazaro, namatay, gidala sa anghel sa kiliran ni Abraham, sa paraiso, sa paradise. Ang dato, gidala sa anghel dito sa Hades, o nag-antayo sa kainit sa kalayo. Nindot kayo ang pobre kay naay pangalan, Lazaro. Pero ang dato, wag yung ngalan. Buot pasabot, si Lazaro na ilhan sa Ginoo. Ang dato, wala. Kuya, wag na pastor. Di ba, asa may gusto nato? Arang-arang lang atong kahimtang na ilhan ta sa Ginoo? Or dato ta, pero giingon ang Biblia? Dato ra giingon. Wag yung pangalan. Nya hilig ra bagyo kay ta ma-mention atong pangalan, no? Labi na sa mga estudyante, inig-roll call sa maestra, ingon nga, oh, na taligamaan imong pangalan ba? Moingon din ka, ma'am, ako di, wa man ko natawag. Di ba sa? So nindot kaayo ning naata sa Ginoo kay naatay pangalan. Kay sa dato ta nga wa ta mailhis Ginoo. Moingon siguro ta nga literally nailan kita sa Ginoo pero nasa specific nga mga tao nga iya gyud nailan. Kanarong sa Mateo 7. Or kanang giingon niya sa Mateo nga, pahawa kamong mga makasasala, wala ako makaila kaninyo. So kinsay wala mailhi sa Ginoo? Ang mga makasasala. Pero og makasasala ka nga naghinulsol sa imong sala, mailhan ka sa Ginoo. Masulat pa gani ang imong ngalan sa libro sa kinabuhi dito sa gingharian sa langit. So ang number 16, mga igsoon, is the new heaven and the new earth. Doon na may mga sikta karon nga dili sila motuo nga naay langit ug naay impierno. Kay mauna kuno ni. Gani moabot ang panahon sila nay tag-iya sa SM, sila nay tag-iya sa Gaisano. Ang uban nila di na mubutar sa panahon sa eleksyon. Kay ganun pa butaron pa man sila nga sila may tag-iya ning kalibutan na. Kay balo na mo ana nga mga pagtulunan. Oh, dili lang ako isulti kay naka-live ra ba ta? O na video ba? So ato naman tayan. So mao to siyang 16 fundamental truth of the Assemblies of God. Which is grabe kanindot sa ato ang pagtulunan. Kung ato ni siyang subayon, wala gyud makulto nato. Amen. Kung ato ang tuuhan o ikinabuhi, ang atong pagtulunan mga igsoon base sa pulong sa Ginoo, dili po ta mo angkon nga kita ray sakto. Kay kung moingon ta kami ray sakto, padung na punta na sa pagkakulto. Daghan pang mga simbahan nga sakto ang pagtulunan. Amen. Dili ra ang Assemblies of God. Nagtudlo ko sa ako'y seminar nga gilekturan, ingon ko nga, sorry kayo ha. Kung dili mo AG, dili gyud mo makaadto sa langit. Sigang mata sa audience ba? Kaya mo to Baptist, Evangelical, o kanang inter-church nga seminar. Kaya usa ko sa nagtudlo, niingon dayon sila nga, kuya, wag ko na pastor nga pagtulunan. Ingon di ko nga, nya, makasulod ka sa langit kung dili ka anak sa Ginoo. Oh, ang makasulod sa langit mga igsoon, anak sa Ginoo. Walay anak sa yawa makasulod sa langit. So bisan asa ka nga grupo, as long as anak ka sa Ginoo, sulod kag langit. Pakpak sila, hallelujah. Oh, kuyawan po sila oy. No, kining AG agwantag yun.
asinso gyud. Amen? All givers, all generous. Amen? Pero di lang tamo atog Manila. Kay ang gulo. Sa una ra to. Bita mga kaigsuonan, Assemblies of God nakahiusa ta diha sa Dios. Amen. Pikpik ka imong tapad na pasalamati ang Ginoo nga niya ka sa Assemblies of God na bilong. Amen? Because we are family. Hallelujah. So the spirit of conquest, the final armor. Pray in the Holy Spirit or pray in tongues. Mao ni siya pasabot ani mga kaigsuonan. So kung imong lantawon, ang full armor is more on offensive. Offense pang dirira ba? Pang dasdas. Wala kay armor ang likod. Di ba? Wala man giingon diri nga isulob sa inyong buko-buko ang iko or ang buko-buko sa pagi. Ang gi-provide sa Ginoo ang prayer. And not just ordinary prayer, but praying in tongues. Pray in the Spirit. Pray in tongues. Isa ko nung kamot sa baptized na sa Holy Spirit. Praise the Lord. If you are not baptized with the Holy Spirit, wala nagpasabot nga dili ka anak sa Ginoo. Doon naman ko'y katuyuan nganong ang tao ibaptize sa Ginoo sa Holy Spirit. Amen? Kay naay gitawag og indwelling presence of God, mao'y patik nga Kristohanon ta, inigbalik sa Ginoo dalagid ta. Kay naay patik ang Holy Spirit, indwelling presence. Pero samtang niata diri mga kaigsunan, prone man ta sa temptation, sa trial, sa testings. Gi-provide sa Ginoo ang infilling presence of the living God or empowering presence, which is mao na siya ang Holy Spirit baptism. Amen. Wala nang pasabot nga wala ka nag-speaking in tongues, dili ka anak sa Ginoo. O dili ka tinuod nga Kristohanon. Tinuod ka nga Kristohanon. Pero kining makasinati ka sa baptism sa Holy Spirit, doon ang espesyal nga ipabuhat ang Ginoo nimo. Amen. Wala lang ka gibaptize yung people. Wala lang mo gibaptize sa Ginoo kamong nabaptize na sa Holy Spirit. Kusog kay mo speaking in tongues niya ipagkahuman, bisan asa ra mag-say og I love you. Amen? Mga blit pa. Dili, when you are baptized with the Holy Spirit, na kay misyon, mao ang pagwali, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa walay ko kahadlok. Uban ang kaisog, ang kadasig, ug ang kaalam. Kaya dili pwede nga dasig lang, walay kaalam. Dangerous kay ng dasig lang, walay kaalam. Sama ni Juan Bautista. Dasig kay sige gwali, sige badlong ni Herodes, imong gikuan, imong pangasawa ang asawa sa imong igsuon. Suko kayo ang si Herodias. Sige himo, to cut the long story short. Birthday man ni Herodias. Oh. Ito. Sayaw. Nindot man mo sayaw ang katong anak ni Herodias. Niingon din si Herodes nga. Or si Herodias nga, si Herodes ingon nga, usa may gusto nimo nga gift, kaya kung ihatag. Ingon din ang babae, ingon din si Herodes nga, kay bisan katunga sa kong gingharian akong ihatag. Ang anak ni Herodias dito naadto siya. Usa may ako ang gift nga pangayoon. Ingna si Herodes nga ang ulo ni Juan Bautista. Ang akong gusto nga imong regalo nako. Kay suko naman kay ito. Kay sigian bira. Amen? Putol ng liog. So ang kadasig nga walay kaalam, dangerous kayo. Wala nagpasabot nga dili ito pagbuot sa Ginoo. Pero kung naatoy, kumbaga, kaalam, kay kining tao maburido mangong utok sige na to og kabantay mo sa inyong mga anak.
Sige, og ayaw ana. The more nimo nga gunitan, tukon, mulugsot. Kabantay mo ng saging, kaon mo saging, ninyong kusgan o gunit. Lugsot mo na. Mangita mo ginaglusot. Mao na nga, kinahanglan gitag wisdom sa atong pagdeal, bisan sa pamilya, sa mga anak, kinahanglan wisdom. Sa asawa nga to sa bana nga to sa asawa, we need wisdom. Dili lang pwede nga more on courage ta. Amen? So, unsa man di ay benepisyo sa diha nga mag-pray in tongues ta, sa diha nga mag-speak in tongues ta, sa dihang mag-ampo ta diha sa Espiritu Santo. Number 1, there is a direct connection and impartation. 1 Corinthians chapter 1 verse 4, hanto na siya sa unahan, verse 14, chapter 14 verse 2, ito sa unahan. Hallelujah! Doon ay gitawag og direct connection and impartation. Sa Roma Kapitulo 8, versikulo 26 o 27, nag-ingon dito, tungod sa atong kahuyangon, dili ta makamaong muampo, mao hinungdan nga ang Espiritu Santo, mutabang kanato sa mga pag-ampo, uban ang pag-agulo, nga dili gani ikasaysay sa mga pulong. Hallelujah! Kay ang Dios, Espiritu, walay laing nasayod sa ginahuna sa Dios, gawa sa iyahang Espiritu. Kita usab mga kaigsunan, ingon nga tao walay laing nasayod sa atong giunahuna kundili ang atong espiritu ra. Kanang imong tapad, imong tapad, dili ta parehas og unahuna. Og dili pud ka makabasa sa kung unahuna. Ay mga tao moingon, ako kabasa ko si muna una. Labaw pa kang Satanas. Kasi Satanas di mo nakabasa guna-una. Amen? Wala laing makabasa sa itong una-una. Ang atong espiritu o ang Diyos mismo. O wala po laing nasayod sa nahuna sa Diyos, gawa sa balaang espiritu. So sa dihang dita, wa na tayo masulti, labi na grabe na ang problema, ang pressure, mga igsoon. Dili na tang kamaong muampo, ang Holy Spirit maoy mutabang kanato sa pag-ampo, uban sa pag-agulo, nga dili ikasaysay sa pulong. Gitawag na siya, groaning in the Spirit. And not just only speaking in tongues, but groaning in tongues. That is groaning in the Spirit. Dili lang speaking in tongues, kundi groaning in tongues. Speaking in tongues, oraba shata karabahandi alara. Yasukorobo di handa karabadi handi lere. Pero groaning in tongues, groaning in the Spirit, na ay force gikan sa sulod nga mogawas. Hallelujah. Na ay gahom nga ni-activate diya sa sulod. Amen. Diba pag groaning in tongues nako, no? Akong gidimo, ang uban nagpanghikap mo sa iyong dughan. Murag na kuyawan. Sa dihang mag-prayer in tongues ka, mag-groaning in tongues ka, ang yawa mo dagan. Amen. Ayaw lang magsige gihilak. May problema, Lord, bagay ko Ginoo. Sige gihilak. Na-stress na lang hinoon. Yawagin masulbad. Ingon ang Ginoo mga igsoon sa James chapter 4 verse 7, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios o sa kamot sa Dios, sukli ang yawa ug mudagan siya. Niya na gihatag sa Ginoo ang final armor nga makasukol ta sa tanang buhat sa yawa. Inay mong tapad, pray in tongues. Kung wala pa ka kasinati nga nabaptize ka sa Holy Spirit, nga nag-speaking in tongues ka, nag-pray in tongues ka, pangayua. Kaya ang maong saad para sa tanang Kristohanon. Amen? Acts chapter 2 verse 1 to 4. Acts chapter 2 verse 39. O kini nga saad madawat sa tanang mutuo sa akong ngalan, gikan sa duol ngadto sa layo. Asa man ta, duol ta sa Jerusalem or layo? Layo pero apil ta. Amen. Inay mong tapad, apil ta.
in this generation, we really, really need the Holy Spirit. And we must depend on the Holy Spirit. Baguhay pa lang, no? Si Charlie James Kirk. Makadungong mo sa balita? Grabe niya ka, on fire, mawalis pulong sa Ginoo. Nasayang ba iyang pagwali? Mapahilom ba sa bala ang iyahang mga pulong? Ang gagiwali, gishare sa social media? Sa millions of young people sa USA? Dili. The more pa noong daghan pa kayo nga mga Charlie Kirk nga marisap. Tungod kay nahimo siyang binhi, nahimo siyang seed. Ang seed dili mo turok kung dili mamatay. Dili mabuhi kung dili mamatay. Kaysa may nagtanom dirig mais, ang inyong binhi anagon. Diba? Tanom tag mais. Ang atong binhi, kanag yung sagay, lagas. Nya, ilubong pag yun na siyuta, dili ra na isabod. Ilubong pag yun, para mamatay yun. Pero after 3 days, mga igsoon, ang binhi nga patay, nga gipatay usab, kay gilubong, itubo. Amen? Itubo. Maura po na, bisan ang kamatayon sa itong Ginoong Hesukristo, in 3 days na banhaw siya. Hallelujah. Si Jonas, 3 ka adlaw sa tiyan sa isda. Pero milagro kaayo, mga igsoon, kay wag yun siya na-apil og galing sa digestive system sa isda. Pero tigid siguro niyang tago, dito siguro siya kapyot sa baga or sa atay sa isda. Nyawasan siya na sufukit. Sa kabaho, di ba ka nang sud sa ginhawaan, baho, magina. Maglimpyo ganita ng bansikol. Kailan mo isda nga bansikol or tulingan? Lansa magani kaayo, no? Naaragay ka sa gawas. Unsa pa kang naa ka sa sulod? Nagtuo ko, even inside the belly of the fish, mga igsoon, the stomach of the fish, God protected Jonah. Amen? Bisan pa og nilikoy siya. Hallelujah. Sa ato sad nga kinabuhi, kapila naman siguro ta nilikoy. Pero naamis ta ang hantod karon, buhi pa ta. Ngano, naay ipabuhat ang Ginoo nato. Labi na sa Assemblies of God karon, natay mandate by year 2033. Mutanom ta og 10,000 churches sa whole Philippines. Sa whole world, 1 million. This is our tribute to Jesus. This coming 2033, mga igsoon, mao na siya sa Hebrew calendar, 2,000 years ni Jesus. Gikan sa iyahang kamatayon. Nag-una man ta. Amen. Nya usahay po lagi, pangunahan po natong Ginoo. Kaya ang atong kalendaryo, nag-una man sa Hebrew calendar. Sa tuwa, 2033 na, karong 2033. Pero sa Hebrew calendar, mao pagtangkod nga 2,000. So this is our tribute to Jesus. Ang 1 million churches around the globe, around the world, mga kaigsunan, this is our tribute sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Amen? O nagampo ko nga kitang tanan, mahimong kabahin niini nga buluhaton. Hingna imong tapad, kabahin kaigsuon. Doon na kay rule. Doon na kay party ani. Hallelujah. Wala lang tagitawag sa Ginoo. Pungko, paminaw, pasinaw, pauli, pabadlong. 5 piece. Nakinay sa simbahan, usagotag sa dili natay mga suki nga lingkuranan. Nga atong mga suki nga lingkuranan, ang uban sinaw na kaayo. Amen? Ang uban po nangatangtang na ang pintal. Kaya sige aginod sa lingkuranan. Kaya ni dali us-us na, kaya nagpiyong ng mata. Murag katagak ko na. Balik na sa pahimutang. Wala ni sinaw na. Kung magsinaw, matangtang na yung pintal. Yung na imong tapad.
Unsa man ang imong gilingkuran, imo nang soki nga lingkuranan? Ora ako nang ginabalik-balik bisan asa ko moadto, inviteon ko og mga anniversaries, mga igsoon uban pa nga mga pwede ko makaspeak sa pulong sa Ginoo. Ako gyud nang ingnon nga kaning atubangan lingkuri gyud na ninyo. Kaya nga no, mag-distribute ang Ginoo, pinaagi sa mga anghel sa mga panalangin, dili man na mag-una dito sa likod. Ang presensya sa Ginoo mga igsoon, dili na mag-una dito sa likod. Ang presensya sa Ginoo gikan diri sa atubangan. Di ba? Sa Old Testament, dunay parte sa temple na gitawag og temple court, gawas kanang ilang gilingkuran diha sa likod. Oh, mao na temple court. Ato sila manghinaw, ato sila manghibasa. Oh, sunod, igsulod nila diri mao ni sila, mao ni diha kana diha, mao nay holy place. Amen. Nasabtan ko ninyo, nasundan ra ba ko ninyo? Kaning diri sa atubangan mga igsoon, sa una, sa Old Testament na ani tabil. Ani tabil. Ang tawag ani diri, Holy of Holies. But pasabot, ang presensya sa Ginoo naa diri nagpuyo. Mao na ang priest, ang pari, dili pwede nga ang ordinaryo nga pari ra ang muhalad sa kapasayloan para sa sala diri sa sulod. Kundili ang pangulong pari, ang pinaka-high priest ba? Kaya siya ra gyud ang angayan. Pero kung ang pangulong pari dili takos, dili angayan, nabati niya nga dili siya takos o dili siya angayan, ilan na nang higtan direk pisi. Higtan ang tiil. Para while ang pangulong pari diri sa sulod, naghalad para sa kapasayloan, sa sala sa katawhan, mga kaisunan nga ni sulod sa templo, diya sa temple courts, o ang uban na dito sa holy place, din temple courts, iyahan ang sigig bira, niya na po dito, mabagting man to dito. Moingon po ng mga tao, abuhi pas padre. Hello? Pero kung dili na gani magtingog ang kampana, buot pasabot si padre dire nga naghalad para sa kapasayloan sa sala sa katawhan, patay na. Muna ka inaghilo man na ilan na nang hinay-hinayon og bira. Walay mangahas og sulod kay igsulod patay man. Amen. Nagtuo ta kita nga mga Kristohanon og ordinaryo ra ni atong pagpangalagad sa Ginoo, dili. Pero nakanindot mga kaisuonan. Kay pwede tang mosulod sa Holy of Holies. Pinaagi ni Jesus. He tore the veil. Pagkamatay gyud niya dito sa cross, nagisi ang tabil. Hallelujah. Nga nag-ulang. But pasabot, doon na natay direct connection to God. Wala message sa cross. O nawala man diha ang kahoy, pero naaraman gihapon ang pintal nga puti, no? Porma gihapon cross. Kanang vertical, ang relasyon sa Dios o sa tao. Amen? Vertical relationship. Kanang horizontal, nga puti, relasyon sa tao sa iyang isig katao. Muna, ana. Kung doon ay problema, ang imong relasyon sa imong isig katao, sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, in short, mga ison, unang doon ay problema, imong relasyon sa Dios. Your vertical relationship. Ang una nga doon ay problema. Amen? Ang na imong tapad, klaruhag yun ang imong relasyon sa Dios. Number 2, nga benepisyo mga kaisunan, when we pray in tongues, in all occasions, build up, edify, strengthen oneself. In Jude chapter 1, verse 20, mga ison, or usaram na ka chapter, verse 20. Kining pag-pray in tongues na to mga kaisunan, nag-build up ni siya, nagpalig-on, nag-edify, o nagpalig-on sa usag-usa o sa usa ka kaugalingon. Hallelujah. When you pray in tongues, atubangan sa Ginoo, or nagdungan tag-ampo diha, niya walay nag-interpret, kitang dungan, nag-speaking tongues sa tanan, nag-pray in the Spirit ta, kitang tanan, naghugyaw ta, prayer in the Spirit, but pasabot, nagpalig-on ta sa tong kaugalingon. Amen. Pero sa diyang nag-prayer in tongues ta, nikalit og hilom, nanay ni speak in tongues. Diyan ni hilom siya, nanapoy usa.
nga ni barog naghubad sa speaking in tongues, na interpretation of tongues. Kay part man na sa 9 gift of the Holy Spirit. Speaking in tongues, na napo gitawag interpretation of tongues. So mao na siya edifying the church. But pasabot gipalig-on sa Dios ang simbahan. Napa ba na dire sa AG Mingla? Praise God. Napa ba nag-speaking in tongues? Unya human gihubad dayon sa pinulungan nga English, Bisaya or Tagalog nga masabtan sa ato ang kining naked mind nato. Mao ni atong tinguhaon kanunay. Nga dunay pag-edify sa church, mga kaigsunan, sa local church. Sa San Fernando, every time naamagin may gitawag og Night of Fire every Wednesday. Nya kada gabi naa na may service. Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo. Wala na ko tuguti nga wala may buluhaton matag gabi. Kahit matag gabi mamuhat pud ang yawa. Muhat gani siya adlaw. Samot na ikagabi nga tulog ta. No? Sugo na day nagpamuhat ang kaaway inig ka alas 6 sa hapon. Labi na gyud og Sabado sa hapon. Sabado sa gabi. Kalit ra magkalami si Mister. Kalamit og nikalit og kalami si Mrs. Nag-away na. Tactics dito sa kaaway nga dili sila makasimba inig ka Domingos buntag. Dili sila makasayog simba, dili sila maka-appeal sa 6:30 nga service. Hello? Mga tactics sa kaaway. So mao na si ato ang bantayanan mga ison. So that's why we need the Holy Spirit. Ay na imong tapad, we need the Holy Spirit. So dito again sa church mga kaigsuonan, na may night of fire, na may night watch, na ay Lunes sa gabi mentoring sa pastors and leaders. Dayon sa Martes night watch, sa Merkules sa gabi kay night of fire, sa Huwebes discipleship class, sa Biyernes prayer meeting, sa Sabado of course practice sa praise and worship, then human soaking. Dayon Domingo buntag udto gabi naatay panimbahon mga kaigsuonan. Kay ako nakita kung walay mga buluhaton ang simbahan. Inig kalas 8 sa gabi Batang Quiapo. Hantod na siya sa alas 10 na yung mga telenovela no or mga salida sa television, mga programa ba, no? Ya usahay maunay gamiton sa yawa nga dili na ta maka duol sa Ginoo. Amen. Para sa usa ka pastor kay naman sa city, nagpioneer siya sa city, sa Cebu City. That was 2006 pa. Nya katong panahon na kay naay salida katong lubo bitaw. Luna ba to nga salida? Luna sangre. Nanamto yung mga lubo-lubo no. Na ang pastor, ang iyahang schedule sa Bible study kay sa syudad lagi, adlawan, trabaho ang mga tao. Naay tao ang balay, ini kagabi na ang uban. Gawas lang katong naay night shift sila, so gabi sila mo trabaho, walay trabaho ang balay. Pero kasagaran yun, nanay tao sa balay kagabi. So naay sa schedule alas 8. Wala siya ka Bible study, kay nilantaw og luna sangre. Pagkatulog niya mga igsuon, kabalo mo, gidamgo siya, nga gipaak siya sa lobo. Hapit siya uruma. Gikan adto wala na gyud siya motanaw og lalo na sangre. Amen? So even pastor, wala ka ikyas. Biktima sa mga salida sa television. So mana gikan adto mapud mga igsuon, 2011, mana nanay service gyud kada gabi sa simbahan. Kay open, moadto sila sa simbahan, naay service na ampo. Kaysa wala gyud tay himuon sa simbahan. Amen? So ngano unsa may hinungdan nga na-assassinate si Charlie Kirk? Tungod kay daghan na kay nakasulod nga mga aktivista sulod sa eskwelahan. Communist, mga na-espiritus pagka-komunista, mga aktivista, mga atheist, di mo to Ginoo, mga Illuminati. Musugot ang sa dili, daghan na sila karon.
Na kung kita nga church, wala tay campus ministry. Na naunta gihunong. Unsa nalay paglaom, unsa nalay kaugmaon sa tong nasod? Nga diha man sa eskwelahan gihubog sa yawa. Nadungog ko ninyo? Diha sa mga eskwelahan gihubog sa yawa ang iyang mga ahinte. Nakita nga simbahan kung wala tay buhaton, mga kaigsuonan, dili na to ipadayon ng atong mga campus ministry, atong hunungon ng atong mga campus ministry. Sobra pag ato na lang gitugyan ang next generation sa kamot sa yawa. Amen mga young people. Hallelujah. Sa church, ako silang ingnon. Ikaw, ngano naman ka sa eskwelahan? Mao ni among vision sa church, win souls and make disciples. Ikaw, estudyante, ngano na ka sa eskwelahan? Moingon sila, to win souls and make disciples. Ikaw, trabahante, ngano naman ka sa trabahuan? To win souls and make disciples. Ikaw, negosyante, ngano naman ka sa field, sa business? Moingon sila, to win souls and make disciples. Bisan asa ta moadto, our vision, ug mao na vision sa Ginoo mga kaigsunan, to win souls and make disciples. O kabalo ba mo? Nga maura po na ang vision sa yawa. Iwin po niya ang souls. O iya pong i-disciple. Para daghan siyag madala sa kalayo sa impyerno. Dili tinuod nga si Satanas wala mahadlok sa kalayo. Hadlok ang yawa o kalayo. Maabitaw na igitawag og the fire of God. The fire of the Holy Spirit. Ordinaryong kayo, hadlok, dili mahadlok ang yawa na. Pero ang kalayo sa Dios mga kaigsuonan, hadlok ayo ang yawa ni ana. Amen. Ang tinuod nga mga Kristohanon mga kaigsuonan, tan-awon ta sa mga satanista, dunay magsiga nga kalayo sa ato ang mga agtang. Hallelujah. Murag di mo mutuo ba? Amen. Mudanag ang himaya sa Dios sa atong mga panagway. Amen. Sinsya kay mo kay mao gini ako ang winalihan. Magamay og madaghan. Sa una wali ko nagpayunir ko usa ra ka buok, ako ang membro, pioneering man 2005. Ingon ako, amen mga igsoon, wa pa ko'y microphone na to. Moingon po nang usa ka membro, amen pastor. Tuwa naman siya sa langit. Tuwa na siya sa langit. Gikuha siya sa Ginoo last 2015. Siya gyud ang first fruit gipiyal sa Ginoo sa ministry. O karon salamat sa Ginoo mga igsoon, ang GCA, ang Jesus Christ the Advocate Assembly, the fastest growing church sa San Fernando na. Glory to God. Amen. Naananay 13 daughter churches sa bukid. Hallelujah. Itong palakpakan ang Ginoo. Gikan sa usa, mga kaigsuonan karon mag-anniversary mi, dili nami sa simbahan, adto nami sa gym. Di naman mi masulod. Kay so far, the last mga daughter churches, maabot na mga 800 to 1,000. Itong palakpakan ang Ginoo mga igsoon, gikan sa usa. Naingon si Pastor Jason, pag convention nato dito sa Sibunga, wala sugo ang Ginoo pag-ampo kay maluwas ang mga tao. Kundili, pag-ampo, unya, lakaw, sangyaw. Amen. Kung dili ta mo lakaw, walay mga luwas nga mga tao. Kasagaran sa mga muari sa church, resulta sa itong pag-ampo, mga backslider. Hello? Mao ni ako naobserbahan. Ginoo, luwas sa ang katawhan, mahibong ko. Oh, pagka Domingo, naay bagong nisimba, akong interviewon. Asa, first time ni mo nga nakasimba o Christian church, mayon, dili pastor. Sige na kong simbag church, pero nabackslide ko. Unya, nabati na ko nga, naay mga taong nag-ampo na ko, o nangita kong simbahan nga Kristohanon. Amen. So kasagaran nga tubag sa Ginoo sa pag-ampo, katong mga backslider ma-restore. Pero kasagaran nga kanang wa pa ginuhaw sa pulong sa Ginoo, dili na sila
Maluwas kung way musangyaw. Amen? Sa Romans chapter 10, verse 13, hantod sa 15, mga igsoon, klaro kay na diha. Amen. Ang tanan nga magsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Apan unsaon man nila pagsangpit kung wala sila mutuo? Unsaon man po nila pagtuo kung wala nila madunggi ang mensahe sa Dios? Unsaon man po pagkadungog sa mensahe sa Dios kung walay mga magwawali? Hallelujah! Niingon ang Dios nga pagkabulahan sa mga tiil niadtong mga naglakaw, nagwali sa maayong balita sa pakigdait. Wala mo ingon nga, bulahan ang mga naay BMW, naay mga Ferrari, kundi bulahan ang mga tiil sa mga nagwali, nagsangyaw sa pulong sa Ginoo, may tungod sa pakigdait sa Dios. But pasabot gusto sa Dios na ang mga tao makigdait balik niya. Kay nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Amen? Ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus. Roma 3:23 o Roma 6:23 na nato makita diha mga igsoon. Hallelujah. So build up, edify, and strengthen oneself. Number 3, passion for the house of God. When you keep on praying in tongues, when you are keeping on praying in the Spirit, magdako, magtubo ang imuhang gugma. Hallelujah. Ang imong kainiton sa balay sa Dios. Amen. Excited kang moari sa simbahan. Excited kang mosimba. Excited kang moapil sa mentoring, sa discipleship, sa prayer meeting. Uban pa nga mga buluhaton sa simbahan. Nga naman, tungod kay ang Espiritu Santo mismo ang nangalyupo sa Dios para nimo. Hallelujah. Ay na imong tapad, ang tinuod nimong gikinahanglan, dili ang mga butang nining kalibutana, kundi ang presensya sa Dios. The presence of God. Ingon pa ni Moses, Lord, dili mi mulakaw, nga dili namo kauban ang imong presensya. Pero daghang mga Kristohanon karon, nihimog desisyon, nilakaw, nibuhat aning butanga, wala gyud pananghid sa Ginoo. Nya ini kapalpak na, Ginoo, ingon ka maguban ka nako. Giblame na ang Ginoo. Maingon sa ang Ginoo, nak, nananghid di ay ka. Di konsulta di ay ka. Nadiritso ramang kagbuhat. Nya kasagaran ani mga kaigsuonan, dili exempted ang mga hamtong aniha. But mostly the young people nowadays. Maningkamot ang kaaway nga mabira mo pagbalik. Kay kahibalo ang kaaway nga kung magmadasigon mo mga batanon, dako kay mo mabuhat sa gingharian sa Dios. Imagine na si Charlie Kirk, gitatag niya ang murag viewpoint kanang iyang organization at the age of 18. Grabe! 18 anyos na ay kasing-kasing, na ay espiritu nga susama ni ana. Atong mga 18 anyos karon ay na masugo. Tungod aning email. Meaning sa email kay murag Lord. Email, murag Lord. Ang email, mura na niya Lord. Dapat yun, kaning Roblox. Oh, sa una sa among panahon, kusog kayo ang crossfire. Pero salamat sa grasya sa Ginoo, wa gyud ko mabiktimaan ang duaa. O bisan unsa nga dula, Counter-Strike, kanang mga crossfire, kanang mga ML, mga Roblox, sa grasya sa Ginoo mga igsoon, wala ko na biktima na. Di gyud ko kamaon sa una pagduwa. Ang akong nasulayan sa una, katong Mortal Kombat, Street Fighter, o Super Mario. Oh, katong tuang 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 tuang. Nya, katong naay mo nabila ba nga computer sa una hulog-hulog piso.
Nya ni Lambo, hulog-hulog 5 na. Oh, natuslok-tuslok ato, Mortal Kombat, akong paborito na ko nga karakter kay Sinob Saibot, kay mawala-wala man. Nya naa di brutality, fatality, pero ako nakita nagtudlo gihapon og violence. Dili gyapon maayo. Pero nagpasalamat ko sa modern age mga igsoon, wala na gyud ko na biktima sa Crossfire, Counter-Strike, mga ML o kining Roblox. Nya napa online gambling. Scatter, daghang mga tao, mga pamilya naguba tungod sa scatter. Naapay bana gibunalan sa asawa ang kinatao og alho kay ang kwarta dito sa GCash imbis para bayad ig panganak kay buntis ang asawa, gi-scatter na pilde. Unsa gibuhat sa asawa? Naghigda man. Puspusan og binugha. Wa kay batasan nga pagkabana. May lang ka mohimog bata. Pero imong utok way sulod. Ang para bayad sa mananabang o sa midwife gi-scatter. Ingna imong tapad, basig nag-scatter pa ka ha? Mas scattered yun imong family. Amen. Kung maadi ka sa scatter, walay laing padulngan ana. Your family will be scattered. Bungkag pamilya gyud, katag yung pamilya. May gani nahunong ang online sabong. Kaya daghang mga siman atong panahona, pagdunggo kay niuli na. Pulis ang nisugat. Usa sa ako ang mga kaila nga seaman, pag naog mga igsoon sa barko, kay nagbarko man, kay inter-island raman, pag naog, pulis na ang nisugat, diretso sa prisuhan. Kay kabalo mo pilay utang, sa online sabong, 1.2 million. To make the long story short, bungkag ang pamilya. So, walay dili maayo nga buhat nga mo resultag maayo. Amen? Tanang dili maayong buhat mo resulta gyud og dili maayo. Number 4. You will become courageous. Inay mong tapad, courageous. When you keep on praying in tongues, praying in the Spirit, you will become courageous. Even your faith will grow. Nga naman, 101%, you know that your prayer your prayers are accurate. Nga naman, Espiritu sa Dios naman ang nag-ampo para nimo. Di ba? Kung mag-ampo ta sa tulang hunahuna, sa ato alang emosyon, gibati na itong atong iampo, nahuna-huna atong iampo, na ikahuman na itong ampo, mura ito, dunggon, baka kos Ginoo ato, no? Mubanos ang pagduha-duha, but when you pray in the Spirit, 101%, sure ka nga tubagon sa Ginoo. And I experience. Sometimes, mo pray ko 1 to 3 hours. Mga igsoon. Pinakamubo na ko prayer 1 hour. Sa 1 hour, mga kaigsuonan, 50 minutes sa 1 hour, I pray in tongues. Hallelujah. Amen? 10 minutes, ana. Ampo ko English, Bisaya. Nya usahay pod, matagalog pud ta. Hello? Pero ang 50 minutes, ana, I pray in the Spirit. Amen. Una, akong nakita, grabe ang gibuhat sa Ginoo sa church. Imagine na, mag-wonder siguro mo, Pastor, giunsa man na nimo pagpastor ng upat ka simbahan? Senior pastor man ka pastor, pero mura naman kag junior. Di pa man ko senior. Kay 40 pa man akong edad, mo senior citizen ta, 60 naman. Pero mao ni mga kaigsuonan sa buluhaton, mura na kog senior. Imagine na upat ka simbahan. And it is by God's grace, not my power.
but by the Spirit of God. Tagaan po ko sa Ginoo og wisdom, mga kaigsunan nga, mamanage sa gining upat ka simbahan. Nya, aside na ng upat ka simbahan, doon na natay 16 ka mga daughter, 17 ka daughter church. Kay ang Light of the World na ay duha. Ang GCA na ay 3C. Onya ang Alpha and Omega dito sa Konsolasyon na apoy duha. So 17 ang daughter churches plus upat 21 na kasimbahan. Uban sa tabang sa Ginoo ang gipiyal sa Ginoo sa kuha. Pero kanang 17 na anay tagsa-tagsa ka pastor. Glory to God, since 2008 nagsugod ko sa discipleship, naka-raise up ta og 34 na ka pastor. Og 18 ni ana credential holder sa atoa sa Assemblies of God under sa Cebu South section. Amen. Na ako'y mga pastor nga na-disciple, magguwang panakog edad. Naatay pastor na asa under sa leadership, sa 65 ang edad. Amen. Ang pinakabata ra sa ako ang na-disciple mga igsoon 25 anyos. The rest ana magulang pa nako. So ingon ana mga kaigsuonan, kung magsige lang kita ampo diha sa Espiritu Santo, magmadasigon ta. Amen? Inay mong tapad, magmadasigon ta. Correct me if I am wrong. Kana bitong magtudlo og mga speed students or mga special child. Kasagaran ana mga igsuon, ang limitasyon ra gyud sa special child o sa mga autistic na autism 15 minutes dili na maminaw sa maestra or sa maestro. Amen. Diri pud sa atoa sa espirituhanon, ako ra pud nang gikuhag base ba nga kung mulapas og 15 minutos ang wali ni pastor nya balisa na ka kuy daw og nakay autism. Tinaw dili. Practical. Doon na kay spiritual autism. But sumala sa research mga igsoon sa Africa, tungod kay lagyo kay ilang mga lugar magbaklay ra ang uban, tungod sa kapobrehon jud nila mga igsoon. Dili sila pwede nga walihan sa pastor og 1 hour nga wali. Ang ilang gusto is 3 hours. Kay layo kayo sila klinakaway. 3 hours wali sa ilang pastor dito. Onya, batoon dayon kag kwarta, papel. Ang ibato. Pero magwali ka dito kuno, matud pa sa kong amigong pastor, og 1 hour, batoon gihapon kanila kwarta. Pero sensiyo. Kasakit ana. Wala mga pastor rito, mag-ampo sila maayo, padaygan sila sa Ginoo, daghang mensahe, parang ilang wali mo abot yun og 3 hours. Pero rin sa ito ang mga igsoon, kasagaran sa mga Kristohanon, 15 minutes na gyud ang duration sa ilahang pagpaminaw. Mulapas gani, murag, bantayan ninyo inyong tapad sunod Domingo, ha? Magsige na ginagbarog atong CR. Awa na. Klaro na kayo. Nga na siya'y spiritual autism. Bot pasabot, special na ang iyahang espiritu. Special child. Hinoon, kitang mga Asian, di ba na may tulo ka klase sa tao? Caucasian, Negroid, o Mongoloid. Musugot ang sa dili, kita nga mga Asian people, labi na mga Filipino, na belong dito sa mga Mongoloid. Mongoloid kita. Ang mga Caucasian, maunang mga puti nga tag-as. Hello? Ang mga Negroid, maunang mga Afrikano, mga itom. O kasagaran nga mga tao, mga Black American na sa Amerika, gikan po na sila sa Africa. So, part gihapon sila sa Negroid. Kita nga mga Filipino, na sa Asian yun, part yun sa mga Mongoloid. Pero ingna imong tapat, dili ko Mongoloid. Amen. Number 5.
When you pray in tongues, it means you are interceding for souls. When you pray in tongues, dili gid na more on sentro nimo ang iyampo sa Holy Spirit. Ang iyampo sa Holy Spirit, mga kaigsuonan, tungod kay ang kasing-kasing sa Dios, ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus, hallelujah, is more on souls. Mo na mahibulong ka when you start praying in the Spirit, mahibulong man ka nga, hala, nganong ganahan naman kay kumo intercede? Na may i-plus nga mga panagway, niya mag-intercede ayon. Sa ako ang mga prayer, mga igsoon, ang last na kong iampo, akong kaugalingon. O akong pamilya. Nag-unag yun ko sa uban. Amen? So, the Spirit intercedes through us. So, ang Espiritu Santo sa Dios, mag-ampo siya pinaagi nato. Hallelujah. And without intercession, there is no completion. Because intercession before completion. Amen. Mga estudyante, dili mo kahuman og eskwela without prayer of intercession. Mga estudyante, pray ninyo inyong mga ginikanan. Lord, I pray for my father, my mother, Lord, i-bless ilahang panginabuhi. Tagay kalipay kadasig. Gugma akong papa siyang trabaho. Akong mama. Tagay kadasig Ginoo. Pag-atiman namo. Una mga estudyante, dili lang kay magkiat lang tayo abot sa eskwelahan. Hallelujah. Imbes mahimong blessing sa mga classmates or schoolmates, sa mga teachers. Oy, mauna na oy pauna-unag tawag dito sa guidance. Kami kay naaman may disciple sa simbahan niya mga pinabali ba, mga buutan kay nga mga out of school youth nga mga bata. Kami na nagpa-eskwela nila karon. Karon na may 5. Nagipa-eskwela mga ison out of school youth. Mga badlungon kay na sila. Pero akong ginideklarar nga buutan na sila. O ni atong Miyerkules, ang akong asawa sa Pastora Prissy, gipatawag na sa maestra, sa advisor o sa mga school teachers. Pero dili ra siya gipatawag. Tanang mga badlungon nga mga bata, ang ilang mga parents or guardians gipatawag. Gi-conference sila. Hello? Mao to nga nisulti si Mrs., si Mami sa amuang side nga ma'am, kini mga bata 1 year pa ni namo. Unya grabe ni nila kabadlungon gyud, as in wild gyud ni sila. No? Pero salamat po sa grasya sa Ginoo, ako diri gyud naguna nako ang compassion bitaw. Una kong pabati sa Ginoo sa compassion ani mga bata kay I was a drug addict before. Transformed by the grace of God. 7 days, gitagalan ko sa doktor nga mamatay na ko, ingon akong mama. Kay 3 months man pod nga dili ko kailag tao. As in, anak gyud. Kung anak gani, lugak na siya, lugak. Anak. Pero kung anak, hugot na, hugot. Di ba? Na anak gyud ko, 3 months, di ko kailag tao mga igsoon. Tungod sa marijuana, rugby, barnis, pintal, bangkuro, kay di pa man ko ka-afford og shabu atong panahona. Mahal kay shabu atong panahona. Moto na adik ko, nasakit ko og typhoid fever og UTI, at the same time naughan ang ako ang utok og tubig. Dala ko ni mama sa doktor, matod niya, ningon ang doktor, "Mother, ang imong anak tanaw na mo, mga 7 days na lang." That was year 2004. And glory to God, now is 2025. 21 years na ang additional sa Ginoo sa akong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo. Og ako ang ingon sa Ginoo, pag commit gyud ako sa Ginoo, Lord, batanon pa man ko nagsugod sa ministry, 19 years old. Kaya nisod ko bisyo, 13 anyos. Nahunong ko, 19 anyos. So 6 years ko sa pag-adik-adik. May gani kay, ligon-ligon akong utok. Kay katong, dili ligon imong utok. Layo ra ang 3 ka buwan. Hiyos na inyong utok. Kung dili ligon. Mga batanon, ay ninong sulayi ang akong nasulayan.
Manabintras batanon mo, paggamit jud mo sa Ginoo. Babaeng lalaki nga mga batanon karon. Encourage you. Wala pa kanabitong mawala ang giingon ni Rizal nga ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Ang mga Kristohanon nga kabataan ay pag-asa ng bayan. Amen? Ang mga Kristohanon, dili lang ang mga batanong Kristohanon, ang lahat ng Kristiyano ay pag-asa ng bayan. Tanawa ra ng atong nasod. Rampant na kayo ang dili maayo, di ba? So kinahanglan ta og Holy Spirit. Namutabang nato sa pag-intercede. Hapit na ko mga igsoon. Number 6, last point, unlocks spiritual treasures. When you pray in tongues, it unlocks spiritual treasures. Doon na tayo spirituhanon nga mga bahandi sa dihang muampo ta pinaagi sa Espiritu Santo mga igsoon. Mga espirituhanong bahandi nga i-unlock sa Ginoo, ablihan sa Ginoo, hallelujah, ibubo sa Ginoo, ablihan sa Ginoo ang floodgates of heaven, iyang ibubo ang mga spirituhanon nga bahandi. O when you are blessed with spiritual things mga kaigsuonan, i-bless ka sa Ginoo sa tanang aspeto sa imong kinabuhi. Amen. When you are blessed with spiritual things, God will bless your pocket, your wallet, your bank account. Makabayad na ka sa imong utang. Akong mama sa una, grabe maghilak-hilak. Labi na, kanang tingbayad na. Gukod-gukuro na siya ni Jonah o ni Judith. Kailan mo? Kailan mo Jonah o Judith? Maingan pa nila, mas maayo pa ko matapos ang kalibutan kaysa matapos ang buwan. Malipay yun mga igsoon, ang mga utangan, basta matapos na ang kalibutan. Pero mag-uol sila basta matapos ang buwan. Si Jonah, si Judith, magsunod-sunod yun. Ang mga kolektor ba? Jonah, imong utang. Judith na ka. Hallelujah. So, when you pray in tongues, God will unlock spiritual treasures. According to 1 Corinthians chapter 2, verse 9 to 11, and Ephesians chapter 6, verse 10 to 13. So in conclusion, let us continue to pray in the Spirit in all occasions. Amen? Hallelujah. Ganihang buntag, ang among gihisgutan, part lang sa, ako lang paspasan mga kaigsuunan, kay time na gyud, exactly 11:30 na. So naghisgot mi kaganiha og let my people go. A call to a complete freedom. So mga kaigsuunan, without the Holy Spirit, there is no complete freedom. Amen. Kaya ang kaaway daghan kay siya og gusto nga buhaton, madistract ang mga Kristohanon. Paspasan ako, the enemy's secret bandages, letter A or number 1, worship God without transformation. Gusto sa yawa nga magsimba ka sa Ginoo pero dili ka mausab. Ang mga main points ra niha, kay pwede ninyo i-discuss sa inyong mga cell groupings, sa inyong discipleship, pwede gyud ninyo magamit mga igsoon. Letter B or number 2, worship God without passion. Mao nay trick ni Satan. Nga pwede ka magsimba sa Dios pero walay kadasig. Walay gugma. Number 3, worship God without compassion. Simba ka sa Dios pero wa kay kaluoy sa imong isig ka magtotoo, sa imong isig ka tao. Number 4, worship God without your substance. Gusto sa yawa nga mosimba ka sa Ginoo pero wala kay dala nga tithes and offering. Wala kay substance ba? Naghayon ra ka. Diya sa Old Testament, dili sila kasimba sa Dios kung dili sila maguyod og mananap nga ilang ihalad para sa kapasayloan sa ilang mga sala.
So kamo na ana, pwede ra ninyo mga leaders, pwede ra ninyo kay naaman ni mga sub-points, dunay main points ani niya at least naani siya kada points ani na ay sub-points nga at least tagtulo, no? So makatabang ni siya mga kaigsuonan sa simbahan. Praise the Lord. So amo dito sa church sa San Fernando sa Consolacion sa Cebu City, kung unsay akong giwali pagka Domingo, ako silang i-challenge nga ilang itudlo sa uban. Inig ka Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ika-Domingo na nasad sila. Ni aside sa kaning message sa pulpit message sa Domingo, naapod medyo'y mga mensahe sa amuang sa kada gabi na mo nga service. Especially sa mentoring o sa discipleship class. So, salamat sa grasya sa Ginoo, mag 21 years ko sa ministry o gipatubo sa Ginoo ang simbahan. Tungod kay dili lang si pastor ang naglihok, kundi ang tanan nga mga kaigsuonan sa church, especially the leaders and the pastors nga under sa akong discipleship mga igsoon, naglihok ming tanan. Amen? Nya ako nabantayan sa AG Minglanilla, kasagaran sa naglihok, kasagaran sa nagbarog diri sa pulpit, base sa inyong post sa social media, no? Sa inyong media team, mga babay. Mga babay ang nagwali. Hello? Nagampo ko, ang mga lalaki, hallelujah! Ang mga lalaki, mubarog diri sa tubangan. Ingno ni Pastor Brad, wali. Maingon na yun, pila kawalihan, Pastor. Dili kay mo. Ay lang, Pastor. Mga babae lang, anak. Kay maay na silang mamaba. Dili. Ang mga lalaki, mga kaisunan, diri sa mga lalaki, magsugod ang blessing sa panimalay. I-bless sa Ginoo ang papa, sunod ang mama, dayon ang mga anak. Makita nato ka nga pamilya, progressive, productive, and blessed. Kaya nga naman, si papa, ang haligi, ang ulo sa panimalay, siya ang unang nibarog para sa Ginoo. Amen? So hopefully, inigbalik na ko mga kaigsunan, ang mga papa, dasig na kayo, mangwali, hallelujah! Yes, natay mga trabaho, pero kung naatay gusto, daghang paagi. Pero kung watay gusto, daghang rason. Hallelujah! Hallelujah! Mamarog ta mga kaigsuonan, praise the Lord. And if you want to receive the baptism of the Holy Spirit, the requirements is, siguro duha nga, imo nang gidawat si Jesus, ingon nga imong Ginoo, hari og manluluwas sa imong kinabuhi. Dili magmatter ang Ginoo, sa dihang mo bautismo sa balang Espiritu, in the name of Jesus, kung bautismohan nabautismohan na ba ka sa tubig, or wala pa? Kaya sa Book of Acts, doon na may nagwali si Pedro, pero human yagwali, wa pa nabautismuhi ang mga tao sa tubig. Giuna pagbautismo sa Dios, ang mga nituo sa mensahe nga giwali ni Pedro, gibautismohan sila sa Espiritu Santo. All of them speak in other tongues. All of them pray in the Holy Spirit. Amen. And in the Book of Acts, chapter 2, verse 1, mga kaigsunan, mauna siya ang Day of Pentecost. Og mauni siya gikinahanglan sa mga kasimbahanan karon nga ma-experience gihapon nato ang Day of Pentecost. Almost 300 to 400 years, wala, silence gyud ang Holy Spirit mga igsoon. But glory be to God. The Christian leaders way back 1906, nagtigom sila sa Azusa Street, Arkansas, composed of leaders gikan sa lain-lain nga mga denominasyon or organisasyon. Nag-gather sila. There are almost 300 leaders that time. Tungod kay nag-desire sila, Lord, pasinatiya mi pag-usap sa falling in the Spirit, laughing in the Spirit, crying in the Spirit, jumping in the Spirit, and especially, Lord, sa speaking in tongues. At that time, wala na gyud mga igsoon. But God answered their prayers. He uses William Seymour. Nagwali anang panahona, usa ka Black American nga bulhog pagyod. Nag-eskwela siya sa Bible School,
dili siya kasulod sa eskwelahan, nara siya sa gawas. Kay that time, grabe ang discrimination sa mga puti ngadto sa mga itom. Pero sa revival mga ison sa Azusa Street, Arkansas, ang gigamit sa Ginoo ang usa ka negro nga bulhog nga puno sa Espiritu Santo. Nagdaladala siyang pulpito. Every time mag-ampo siya, musulod siya siyang pulpito, ang iyang ulo iyang isulod. Nag-ampo siya kanunay. Amen. Sa diha nga nagwali siya, mahitungod sa bautismo sa balang Espiritu sa Dios. Unang nabautismuhan mao si Agnes. Hallelujah. O gikan ni Agnes ni konektar sa almost 300 leaders sa maong lugar. Once again, nabuhi mga igsuon ang Pentecostal group. Og 1914, nabuo ang movement sa Assemblies of God. Hallelujah! That is our DNA. We are Pentecostals. Amen! Inay mong tapad, Pentecostal ka. Matod pa sa tong General Superintendent, ingon siya, let us Pentecostalize the Pentecostals. Sa ganahan diri mo receive sa Holy Spirit baptism. Isa ganahan diri mapuno sa Espiritu Santo. Hallelujah. Isang kamot sa ganahan o gusto nga mapuno sa Espiritu Santo. Isa ganahan diri gabiton sa Dios. Hallelujah. To reach out the next generations and even the now generations. We need the Holy Spirit. Hallelujah. Atong awiton ang refrain or bridge ba ni siya? Mutuo ko, musalig ko. Hallelujah. If you want to be baptized with the Holy Spirit, come to Jesus. He is the baptizer of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Atong ablihan ning atubangan. Ingon nga altar sa mga pagampo. Hallelujah. Mga kabatanunan, mga kaigsuunan, pwede mo nga mo-forward dire sa atubangan, dire sa may red carpet, mga kaigsuunan. Nagtuo ko nga ang Dios dunay buhaton karon. Hallelujah. Ayaw kaulaw, ayaw baliha ang imong tapad. Hallelujah. Come forward. Young people, hallelujah, in the name of Jesus. Brothers and sisters, come to Jesus. Come to Jesus. Hallelujah. Oh, yes, Nako, pakayo ang atubangan mga ison. Hallelujah. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, rabababababa yashekelere geliande. Oh, rabashadele geliande. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Hallelujah. Holy Spirit, saturate this place. Come on, church. Daghan pa kayo. Dako pa kayong lugar dito sa tubangan. Hallelujah. 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 Dool ka mo sa Dios. Huwag mo dool siya kaninyo. Hallelujah. Hallelujah. Dool sa Dios. Huwag mo dool siya. Draw near to God and He will draw near to you. In the name of Jesus. Ora baba 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 yeshe. Lelelele meshika la bala bahande. Hallelujah. Ang balaan mo, Espiritu, ipakunsad mo kanako, mutuko, musaliko, kanimo akong Ginoo. Ang balaan mo, Espiritu, Holy Spirit. ipakunsad mo kanako. Holy Spirit. Oh, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, let us open our mouth. Ipakunsad mo, Diyos. Let us worship the Lord. Hallelujah.
Yes, Jesus. You know what? Every words that will come out from your mouth, it is more than two-edged swords. Jesus. Come on, hallelujah. You can lift up your voices to God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Come on, hallelujah. Oh, yes. Come on, open your mouth. Hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord is here. The Lord Jesus, His presence is here. Oh. The highest calling is to come with humility in the name of Jesus. Hallelujah. Kung gihangyo ang mga church leaders to pray over sa mga kaigsuunan nga niya sa atubangan i-forward. Come on, church leaders. Hallelujah. Nag-need ko sa inyohang assistance. You just pray for the people, brothers and sisters, kaniya i-forward sa atubangan. Hallelujah. There is power of laying on of hands. Dunay gahom when we lay our hands to our brothers and sisters. Dunay direct connection sa Ginoo. Hallelujah. Come on, hallelujah. Oh, release, Lord. Release your spirit. Release your blessing, oh God. In the name of Jesus. Hallelujah. Open the floodgates of heaven, Lord. And pour out your presence, pour out your spirit, Lord God. I pray once again, hallelujah, that you will fill this house, Lord God, this temple with your presence, Lord God. You will baptize people in the name of Jesus with the Holy Spirit. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, once again, fill the praise and worship team with your presence, O God. Baptize them with your presence, Lord, with your Holy Spirit. And the anointing of the Holy Spirit will flow to the congregation. Every time they play music, they play instruments, Lord, there will be a manifestation of your presence, oh God. There will be a transformation. There will be change, Lord God. There will be deliverance, inner healing, forgiveness, repentance, Lord God. Hallelujah. Oh, Rabababaya Shekele Rebegediha. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. You are the God of now. We acknowledge you. We appreciate you, Holy Spirit. And we allow you to move to each one of us, Lord. Touch every heart, every mind, every lives, Lord God. We pray for the children, for the young people, for the men and women, so God, in the name of Jesus. To be courageous, to be full of wisdom and knowledge and understanding of your word. Give them the courage, Lord God, to win souls and make disciples. Give them the courage, Lord God, to plant churches. Lord, I pray and I see, Lord God,
that AG Minglanilla, Lord God, has the full potential of planting churches, Lord God. Not just supporting churches, but planting churches, Lord God, all over Minglanilla and beyond. I pray, Lord, hallelujah, for more workers, hallelujah, for more harvesters, Lord. Imong ibalansi, Ginoo, kini nga church, hallelujah, dili lang lonlon mga professional, Ginoo, nga naa sa secular world, Lord God, but Lord, you will call also young professionals, Lord God, nga naa mamuhat, Ginoo, sa imong kaparasan nga mananom og simbahan, Ginoo. Lord, sa nilabay nga mga katuigan, daghan nga mga pastor nga gikan diri sa AG Minglanilla. And Lord, I pray na mag-raise up ka og daghan pang mga pastor, hallelujah, gikan diri sa AG Minglanilla, Lord. I-bless nimo ang health sa me, Lord God, in the mighty name of Jesus. Bless nimo Pastor Edgar, Lord, Pastor Marcy, Lord God, and the leadership, Lord God, in the name of Jesus. We thank you, Lord God, and we bless you, Lord. Thank you for your word. In Jesus' name, amen. Amen. Praise God.